nakikita natin na mapanganib yung buhay and the life and liberty of Senator Bato is at risk because of the effort or the decision of government to enforce the ICC warrant. Dito muna tayo sa ating panauhin ang legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Martin Delgra III. Mayang gabi, Attorney Admar at MJ po inyong makakasama. Former LTFRB chairman. Yes, good evening po. Magandang gabi at maayong gabi sa inyong tanan. Opo, siguro narinig nyo na po yung balita na handa na pong arestuhin ng PNP ang NBI at NBI itong si Senador Bato de la Rosa. Pero kung pagbabasihan po itong naging desisyon ng Korte Suprema, dapat na po bang arestuhin? Sinasabi ba doon na maari pa or meron pang inaantay, dapat antayin ang mga law enforcer po, attorney? Ang core issue po rito yung pagkilala ng ICC jurisdiction ng bansa. Hindi pa po nawawala main or core issue dito sa kasong ito. For certiorari and provision was filed on the day taken from the Philippines to The Hague on March 11, 2025, in which si Senator Bato de la Rosa is a co-petitioner with the former president. Hanggang ngayon po, yan pa po ang ating sinusulong sa Korte Suprema na may resolba na as to whether after 7 years after we have left the Rome Statute as a state party, may jurisdiction pa ba ang ICC dito sa loob ng Pilipinas? Sa Tagalog na press release ng Korte Suprema, ang nakasaad dito po, basahin ko lang po, attorney, sabi dito, ang interim relief o pansamantalang lunas lang ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Re-resolbahin pa ang mga pangunahing issue na inihain ng mga partido sa kanilang mga pleading at motion sa mismong pangunahing kaso. So dito sa mga katagang ito, malinaw na meron pang aantayin na pinal na magiging pasya ng Korte Suprema, attorney. Tama po kayo. As mentioned in the press briefer of the Supreme Court, yung iniintay po natin yung ma-resolve yung main case. At dito po tayo umaasa sa Korte Suprema na once and for all, tatapusin na natin itong issue nito na saklaw pa ba tayo sa ICC or hindi. Kasi pag hindi na tayo saklaw, kasi umalis na tayo, 7 years ago, Opo, ayusin lang natin ang signal ni Attorney Martin Delgra, no? Kasi nga pinag-uusapan natin dito. Kasi sentro pa rin ng debate ngayon yung tamang intindi sa naging desisyon sa anbang kamakailan ng Supreme Court kasi ang hindi nila ibinigay yung TRO. Pero yun nga, may mga kataga nga dito, nabanggit natin, na meron pang re-resolbahin na pangunahing issue. Bakit hindi na aantayin pa ng mga law enforcer ito? At saka malaman din natin, partner, yung side ng legal team, Filipino legal team ni FPRD doon sa naging submission ng isa pong UN non-government organization, yung International Career Support Association, laban po sa Marcos Jr. government accusing the administration na ginagamit daw itong ICC bilang instrumento ng political warfare laban kay former President Digong at sa opsyon bago ang 2028 elections. United Nations na itong usapan na ito, partner Admar. Oo, andyan na ba ulit si attorney? Okay, mamaya mamaya. balikan lang natin si attorney ha kasi mahalaga pong mapag-usapan na
po ito. Kaya nga po, sabi nga ng kampo ni Senador Bato de la Rosa, hindi pala, yung mga supporter ni Senador Bato kaninang umaga, magtago na lang muna habang wala pang pinal talaga na desisyon. Kasi nga, ito nga yung sabi nga ni Attorney Respicio, galingan na lang muna. Ang pagtago daw, no, habang inaantay pa, no. Okay, balikan natin, attorney. Naputol po tayo kanina. Mahina yung signal po, attorney. Opo, can you hear me now? Yes Marinig po, mo go na ako? ahead po. Pakiulit lang po doon sa sagot po ninyo, sir. Opo, tama po kayo dun sa naibasa nyo na press briefer, ano? Kasi ang punot dulo talaga nitong kasong na ito is the question as to whether yung ICC nga still has jurisdiction after seven years when we left or withdrew from the treaty, yung Rome Statute na yan. Kasi kung sasabihin ng Korte Suprema, umalis na tayo, wala na pong visa yung Rome Statute dito sa Pilipinas, edi wala na rin visa yung pag-i-enforce sa mga warrant na galing sa ICC. Kung sasabihin naman ng Korte Suprema, saklaw pa tayo sa ICC, and then tuloy pa rin yung pag-i-enforce ng warrant. Pero as we speak, wala pa po yung resolution na yan na galing sa Korte Suprema. So, kaya naninindigan si Senator Bato na habang wala pa po yung resolution na yan, unang-una, humihingi nga siya ng saklolo na mabigyan siya ng TRO or injunctive relief, pero hindi siya binigyan. But nevertheless, that issue remains. Opo. Pero attorney, tanong ko lang po, kasi nga nagdesisyon na itong mga law enforcer na arestuhin talaga si Senador Bato. Maaari pa bang maglabas pa ng TRO ang Korte Suprema dito para pigilan? Kasi yun nga, parang hindi na inaantay yung nabasa nating mga kataga. Talagang i-enforce na po nila, attorney. Yun sa tanong mo kung maaari pa po, no? Until the case is resolved with finality, yung main case mismo. So habang meron pong issue dun kasi nakikita natin na mapanganib yung buhay and the life and liberty of Senator Bato is at risk because of the effort or the decision of government to enforce the ICC warrant on him within the Philippines. So, which Senator Bato has been saying na hindi po pwede yan. Idadaan yun sa korte. In fact, having said that, hindi po obligasyon ni Senator Bato to seek relief from the Philippine court. Obligasyon po ng Philippine authorities na pag may hawak sila ng foreign warrant, pupunta sila sa local court at hihingi sila they will apply for a warrant so that the Philippine issued warrant will be the one that will be enforced within the Philippines. Ganun po yung pananaw natin dito. Opo. Mahirap naman na kikilalanin natin yung ICC as an extension of our judicial system within the Philippines. Matagal na po tayong malaya na isang bansa, sovereign, meaning when we talk about sovereign nation, we're actually saying that we are free and independent nation, able, willing, and competent to conduct the affairs of the nation in all aspect of governance. Kasi dinefine na natin na yung governance na yan is in the three branches of government. Executive, legislative, and judiciary. So it's now up for the court to determine the life and liberty of a Filipino citizen within the Philippines. So ang maghuhukom po niyan, yung Philippine court, hindi yung korte na tagalabas. Opo, attorney, may gabi sir, si MJ po ito. Nakausap po namin ang isa pong doctor kagabi. Isa po siyang international law expert at sinabi niya po na meron palang karapatan itong si Senator Bato to seek an interim release
habang wala pang proper trial doon sa bintang sa kanya o doon sa kaso na pinupuko sa kanya. Sa side kasi ni FPRD, ang Philippine government daw mismo ang nag-waive sa karapatan ng dating presidente na magkaroon ng interim release nang ito'y agad-agad ipadala sa The Hague para po doon ipakulong. Anong masasabi mo doon, sir? Klaruhin ko lang yung tanong mo, MJ, no? Yes, sir. Saan siya saan siya kukuha ng interim relief? Dito o doon sa ICC? Dito, sir. Hindi ko kasi nakuha yung dito sa Pilipinas. Opo. Tama po. Dito sa Pilipinas. Kasi nasa Pilipinas siya, Pilipino siya, and he can seek interim release here. And that's precisely what we're trying to do with his legal team. Kaya nga lang, when we filed the motion last week, hindi nga na napalad na binigyan ng TRO, ano? We all know, ito, pwede ko nang klaruhin ito dito. We all know na pag if the warrant, the ICC issued warrant will be enforced at maaresto si Senator Bato, wala pong patutunguhan yan kung hindi aalis ng Pilipinas at pipilitin dalhin sa Hague. Lahat ng mga nagsasabi na gusto na nilang arestuhin, lahat, no exception, including the Philippine government, they will bring Senator Bato to the Hague. So, ano pa kung mailagay na siya sa jurisdiction ng ICC? What are we to resolve? That's precisely why the difficulty of having two courts having jurisdiction over the former president. The ICC insists that they have jurisdiction over the former president, and yet we have pending petitions, and the petition of which kasama si Senator Bato, including the 3 habeas corpus petitions na ifinail ng tatlong anak ni former President Rodrigo Duterte. So, yun po, nagbanggaan na tayo rito patungkol dito sa kung sino may jurisdiction patungkol dito sa kasong ito. And that's the reason why we keep on insisting that the Philippine Constitution will have to be applied within the Philippines, covering all Filipino citizens. Opo, sir, ito pong International Career Support Association o ICSA. Isa po itong UN NGO. Nag-file po sila ng statement doon po sa United Nations. Nag-submit sila doon ng kanilang panig at sila po ay nakakusa sa Marcos Jr. government na ginagamit na raw yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong ganitong mga petisyon o mga liham o mga statements na isinusumite po sa United Nations, ito ba'y makatutulong, sir, sa kaso ng dating presidente? Anything that will bring out a public and international appeal insofar as the illegality of the arrest and the forcible taking of former President Duterte to the Hague would help the cause of the former president, and that includes the cause of the millions of Filipinos who have been praying and supporting for him. No? Pero meron din nagsasabi na kahit na anong apila yan, saang apila, gaano karaming apila, hindi pa rin makikinig yung ICC kasi sa sinabi na nila, may jurisdiction yung korte, itutuloy namin yung kaso patungkol kay former President Duterte. So, but whatever is the case, hindi tayo hihinto. Ang pag-alam ko, yung sinasabi mong grupo, hindi nga yan grupo ng mga Pinoy solely, no? Opo. It's an international organization. So, ibig sabihin, pati yung mga dayuhan na nakikita nila na hindi tama yung treatment kay former president, tumutulong na rin na mailabas yung kwento, yung totoong kwento na hindi nga tama yung ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nakikita ko sa screen nyo yung
yung pag-appear ni former Executive Secretary Bingbong Villaldea, no? During the first and only hearing, at the first hearing, where former president appeared. And I recall that in his manifestation, si former Secretary Villaldea was saying na yung nangyari kay former President Rodrigo Duterte was no less than extraordinary rendition, or otherwise termed as kidnapping out of the Philippines to The Hague. Opo, sir, anong komento ng legal team doon po sa naging cell monitoring ng ICC kay FPRD dahil ra po sa kanyang chronic physical ailments? May komento rin po ba ang pamilya dito sa naging hakbang? Hindi ko po naikwento, ano? Hindi ko naitanong kung sa pamilya patungkol dyan sa nangyayari kay former president. Pero nakakabahala, nakakagalit sa nangyayari sa kanya. The motion that the former Counsel Kaufman filed to verify yung mga reports na natutumba nga yung former president dahil nga sa edad niya, alam natin na may kapansanan siya. Totoo nga, totoo. Pero na-watered down. If you look at the statement of the ICC registry, I say, a rare occasion, can you imagine? Kung sino yung mga nakakakilala kay former president na hindi pa siya dinala sa Hague. Alam natin na mahina na siya maglakad at merong nga umaalalay sa gilid kasi nga natutumba. Ngayon, mahigit 1 taon na siya doon, and it's not well taken care of, including the kind of food that he's supposed to eat to nourish his body. What do you expect? I would not be surprised if there will be, I hope not, matutumban na naman siya. Yan ang problema doon. Talagang very frustrating that you hear this news. Kaya ang panawagan ko, iuwi na siya sa Pilipinas. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Iuwi na siya sa Pilipinas. They want to continue with the case, let them continue with the case. In fact, his prayer for interim release was denied because allegedly he's a flight risk. Sino maniwala dyan? Natutumba nga na nga yung tao. Opo, tsaka ini-issue attorney na malakas pa raw ang impluensya ng dating presidente. Kaya dapat daw sa ICC lang siya ma-detain. Nako, mas malakas pa nga itong gobyernong ito kasi sapilitan talaga na dinala siya sa Hague. At gusto na naman nila hanapin si Senator Bato. The whole point of this episode, the whole point of this episode, MJ, at I'm trying to understand the whole thing, no? Talagang it really compromises or diminishes our being Filipino citizen that we cannot address these grievances between and among Filipinos by us Filipinos. And I'm referring to having to file it before the appropriate Philippine court. Ina-outsource na natin yung judicial system natin sa labas ng bansa. Kaya nga ako, I'm a lawyer. I've been practicing for quite some time. I feel so bad and so insulted that we are outsourcing our judicial system. Yeah. Meron pa nagsasabi dyan, law expert. Talagang mahirap daw ito na kaso. Kaya dalhin natin sa labas. My God. Pero hindi po ba, attorney? Coming from a lawyer, hindi ko na maintindihan. If you don't have any trust in our judicial system, imperfect as it may be, just like the ICC, it's also imperfect. If you cannot trust the Philippine judicial system,
Huwag ka na mag-practice as a lawyer. Opo. Tsaka attorney, kung kukuha din naman sila ng ebidensya at mag-iimbestiga, dito rin naman po sila sa bansa balik. Maaari din nga makipagtulungan sila sa mga law enforcer dito. Parang pinapalayo lang nila, pinapahirapan lang nila yung sarili nila kumpara sa kung dito isampa yung kaso sa local courts, mas madali pang ma-access kung gusto nila ng mag-imbestiga at makakalap ng ebidensya, attorney. Actually, tama naman kayo doon, ano? Pero ang hindi ko, what I would not agree with that statement is, ituloy natin yung kaso doon, dito mag-imbestiga sa Pilipinas. Yun po ang ayaw natin, na dinggin yung kaso sa labas ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas natin dinggin yung kaso. Dito yung kaso ipafile sa Pilipinas. We still trust the judicial system here. It has its own difficulties perhaps, but this is the only judicial system that we have. Kailan ba nangyari na hindi natin kinaya kahit na anong klaseng kaso na nangyari dito sa Pilipinas, kahit na anong klaseng kaso, kailan ba nangyari na we gave up on our judicial system? Opo. Yung panahon nga ng Maguindanao massacre, in one day, 58 people died, not just died, killed in such gruesome manner. Hinawakan nga ng korte ng Pilipinas yan. We did not outsource that case outside of the country. Opo, tsaka may history na rin po tayo, attorney, na mga high profile na mga kaso, past na mga presidente, hindi naman natin pinaubaya sa foreign courts, kundi dito din sila na trial. Tama po. I was reminded of another, he calls himself law expert kasi din nga siya eh. Hindi ko na lang pangalanan. Sinabi niya na yung Republic Act 9851 kung saan nakalaad yung crimes against humanity for which the former president and Senator Bato is being charged. Pwede naman daw doon sa ICC dinggin kasi nga mabibigat na kaso ito. Nakalimutan na siguro niya na yung Republic Act 9851 is a domestic penal law addressed to our Philippine courts if there are issues or crimes covered under that law to be resolved. So, yun talaga ang, I don't know, there's been a lot of commentaries but ako, isa lang ang sinusundan ko rito, Admar, at saka MJ. Yung Philippine Constitution na lang sundan natin. Yun na lang. Doon na lang tayo magbabase. Opo. Alam mo, I'll give you a parallelism lang dito ha. Sa civil case ito ha, ibig sabihin hindi masyado mabigat compared sa criminal case. Kahit na yung mga foreign judgment or orders na galing sa labas, hindi po self-executory yan pagdating dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dadaan po sila sa korte at gagamitin nila yung foreign judgment to invoke what they want to invoke before the Philippine court. Example, a foreign divorce na nasa labas. Hindi po pwede self-executory yan. Pupunta ka na lang sa local civil registry at mawalang visa yung kasal. Hindi po, dadaan po tayo sa korte niya. Civil case yan. Ibig sabihin, mas mataas pa yung standard ng criminal cases kung meron man. O, kung galing sa labas yan, di idadaan natin sa korte ng Pilipinas. Kasi mas mataas yung standard eh. No less than the life and liberty of the one being arrested is at stake. And it puts a higher premium. The Philippine Constitution, under the Bill of Rights, puts a higher premium insofar as the procedure and the basis, the substantive basis
that would amount to a restriction of his rights or perhaps a peril in his liberty. Opo. Attorney, siguro bilang panghuli, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. My appeal, and I continue to appeal, marami pong mga komentaryo dito. But magmamasid tayo kung ano yung tama. Let's be critical about what's happening in the country today. Critical in a sense na kung ano yung maririnig nyo, don't take it hook, line, and sinker. For one, for example, hindi po naiba at hindi po naiiba yung statement ng Office of the President at wala pa po tayong naririnig na ibang statement na in the words of President BBM, they do not recognize the jurisdiction of the ICC and will not cooperate in any way, shape, or form. And yet now, they're saying na kailangan nang arestuhin si Senator Bato. Has there been a change of policy? Or is there, I don't know how you're going to appreciate those statements. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So let's be critical about what's happening in the country right now. But whatever be the case, let's continue to pray for our country. Marami na pong naguguluhan, marami na pong nagagalit on both sides of the political divide. So I think it's more than imperative that we continue to pray for the country insofar as having to resolve this between and among ourselves. Tayo lang po ang makakalutas na itong problema sa bansa. Pilipino din po. Salamat. Maraming salamat, dagang salamat, Attorney Amping sa Kanunay, si Attorney Martin Delgra at legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napag-usapan natin patungkol yun sa issue po ng kay Senador Bato de la Rosa at yung update dyan po sa ICC mga kapartners involving former President Rodrigo Duterte.